Magandang umaga po sa ating lahat. Our Bible verse for today is from Book of Psalms, chapter 106, verses 1 to 12. Ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Ito ang sinasabi. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Ang ibig niya ay tunay, naging tapat kailanman. Sinong manghas upang magpahayag na siya ay dakila? Sino ang papuri at magpahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang hadika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo iyong nagunita. Sa pagliligtas mo ang aba mong lingkod, isama mo sana upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa ay tunay na di tama, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, di nagpahalaga sa kahanghang mga ginawa mong kanilang nakita. Hindi pinansin ang iyong pag-ibig na walang kagaya. Bagkus ang ginawa sa dagat na pulay, nilabanan ka pa. Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas upang ipadama na ang Panginoon'y dakila, malakas. Nang siya'y mag-utos ng dagat na pula, ay natuyong bigla, sila'y tinawid na ang dinaanan ay tuyo ng ilupa. Sila'y iniligtas sa paghirap ng kaaway. Iniligtas sila sa kapangyarihan at lakas ng kalaban. Yaong nagpasihabol pawang nangalunod sa gitna ng dagat. Lahat sa kanila ay nilulun ng tubig, walang nakaligtas. Nang ito'y nakita niyong mga lingkod mo na bayang hinirang, sila'y naniwala sa iyong pangako at pagpuring tunay. Parang nigaskugon ang lahat ng ito'y kaagad nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod, sa ilang na ito'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Ayun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang araw po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong araw ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 106. Sa talata 15 hanggang 21, ito po ang nakasad. Ang hiniling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit. Ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Sila ay nagselos kay Moses habang nasa ilang at kay Aaron ang banal na lingkod na si Yahuwah ang humirang. Sa ginawang ito, nagalit ang Diyos, bumuka ang lupa, si Datan, Abiram, pati sa bahay ay natabo ng bigla. Sa kalagitan nila itong Diyos lumikha ng sunog at ang masamang kasamahan nila ay kanyang tinupok. Sa may bundok ng Sinai, doon ay naghugis niyong gintong guya, matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Kanilang nilimot ang Diyos na si Yahuwah, ang tagapagligtas, ang kanyang ginawa doon sa Ehipto, kagilagilas. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po natin ibigay ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo, chapter 106, verses 22 to 28. Kinalimutan nila ang Diyos na nagligtas sa kanila at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay at himala doon sa Ehipto, na lupain ng mga lahi ni Ham. At doon sa dagat na pula, nilipol na sana ng Diyos ang kanyang mga mamamayan kung hindi na magitan si Moises na kanyang lingkod. Nakiusap si Moises na huwag sana niyang ituloy na iparanas ang kanyang galit upang hindi sila malipol. Tinanggihan nila ang magandang lupain dahil hindi sila naniniwala sa pangako ng Diyos sa kanila. Nagsipagreklamo sila sa loob ng kanilang mga tolda at hindi sumunod sa Panginoon. Kaya sumumpa siya na papatayin niya sila doon sa ilang at ikakalat ang kanilang mga angkan sa ibang mga bansa at nang doon na sila mamatay. Inihandog nila ang kanilang mga sarili sa Diyos-Diyosang si Baal doon sa bundok ng Peor. At kumain sila ng mga handog na inaalay sa mga patay. Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mabasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 106 verse 29 to 34. Ginalit nila ang Panginoon dahil sa kanilang masasamang gawa, kaya dumating sa kanila ang salot. Ngunit namagitan si Phinehas, kaya tumigil ang salot. Ang ginawang iyon ni Phinehas ay ibinilang na matuwid. At ito'y hindi makakalimutan ng mga tao magpakailanman. Doon sa bukal sa Meriba, ginalit ng mga taga-Israel ang Panginoon. Kaya nalagay sa gipit si Moises dahil sa kanila. Sapagkat ginalit nila si Moises, kaya nakapagsalita siya ng mga salitang hindi na niya napag-isipan. Hindi pinatay ng mga taga-Israel ang mga taga-Kanaan, taliwas sa utos ng Panginoon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makita sa book of Psalms chapter 106 verses 35 to 41. Ito po ay kay Sister Michelle Verse. Ito po nakasulat. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyusan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyusan, mga batang ito ay ginawang handog. Ang pinatay nila ay mga batang musmus, batang walang malay para ipaghandog sa Diyos-Diyusan ng lupang Kanaan. Kaya't ang lupaan sa ginawa nila ay pawang nadungisan. Ang sarili nila ay nadungisan sa gayong ginawa. Sa Diyos na si Yahweh, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Kaya naman muli, si Yahweh nagalit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kapataksilan. Sa bandang kaaway, itong bayan nila ay pinubaya. Sila ay nasakop at ang mga hintil ay siyang namahala. Ilan po, maraming salamat. Panginoon, God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At sabi po dito sa Psalms 106 verse 42 to 48, 41 to 48, sabi po dito, ipinaubaya niya sila sa mga bansang kanilang kaaway at sinakop sila ng mga bansang iyon. Inapi sila at inalipin ng kanilang mga kaaway. Maraming beses silang iniligtas ng Diyos, ngunit sinasadya nilang maghimagsik sa Kanya. Kaya ibinagsak sila dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit kapag sila'y tumatawag sa Diyos, tinutulungan pa rin niya sila sa kanilang mga kahirapan. Inaalala ng Diyos ang kanyang kasunduan sa kanila at dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kanila, napawi ang kanyang galit. Niloob niya na sila'y kaawaan ng mga bumihag sa kanila. Panginoon namin Diyos, iligtas niyo kami at muling tipunin sa aming lupain mula sa mga bansa upang makapagpasalamat kami at makapagbigay puri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, magpakailanman, at ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ang Panginoon. Ito po yung sinasabi sa Psalms 106 verse 41 to 48, no? Talagang ang Diyos ay maawain, no? Talagang kapag inaalala niya yung kasunduan, no? Napapawi yung galit ng Panginoon. Ganon po katindi yung Panginoon kapag umibig, no? Siya mismo yung gumagawa ng paraan upang yung kanyang galit ay hindi magpatuloy. So, dito po natin makikita na talagang ang Diyos ay mabuti. So, purihin po ang Panginoon and God bless everyone.